She was introduced as the local representative of the Rice Aircraft Services Incorporated. So hindi totoo yung sinasabi niya na parang nagmamagandang loob lang siya doon sa ating bayan. Nagmamagandang loob lang siya kay Takmoyen na tulungan dahil may pangangailangan. From the very start, local representative siyang in-introduce ng Rice Aircraft Services. At hanggang noong November 27, na magkaroon kami ng contract review and termination meeting dahil pinag-uusapan na namin yung delayed delivery. Nandoon siya. Kasama niyang idinidepensa ang aeroplano, ang proyekto. May mga picture ako na magsasabi na hindi yun ang picture ng taong magsasabi na masama yung helicopter. Napakahaba ng panahon para sabihin niya sa ating bayan, sa ating pangulo, sa ating mamamayan na hindi dapat matuloy yan. So sir, anong motive? Doon sa statement na binigay ng Rice Aircraft Services, Ms. Rodora is trying to extort money from Rice. Nung madiscover ng Rice yung malaking pera na nagastos niya na hindi niya ma-explain, suddenly nag-demand siya na bigyan ninyo ako ng 15%. Otherwise, ipapakansila ko yung kontrata. Bandang huli namin nalaman na lahat ng sasabi, lahat ng pwede niyang ipafabricate niya para masuportahan ang sinasabi niyang TOR. As explained by Asik Velez, hindi fabricated ang terms of reference. Yung UH-1 ay institution, yan ay desisyon ng hindi ng back lang. Yan ay institutionalized na from 2006 na institutionalized na UH-1 ang project to allow the participation of other companies that can offer other UH-1 variants.